litaw na litaw naman yung mga panloloko, yung mga kamalian, bakit hindi nakikita ng mga nasa loob? Mm. Ganun talaga. Doon mo nga ma-appreciate yung neuroscience, yung psychology. Kasi yung region ng brain na responsible sa critical thinking, hindi siya gumagana inactive Mm. siya. So, psychology is giving us a reason o ng dahilan kung bakit hindi nila nakikita yun. Di ba merong isang video dumalaw dun sa lokal nila Miss D. Kilala mo si Miss D, di ba? Yes. Di ba dumalaw sa lokal nila at may nagbibideo dun mula sa loob ng lokal. Nagsasalita siya. Sabi niya, naku, si Kuya Daniel, sabi niya gano'n, makita lang kita. Di po ako karapat dapat halos mangiyak-ngiyak yung kapatid. Mm. Na-imagine ko na lang, dati naman ganun din tayo eh. Yes. Kaya nga Baka nga mas nakikita malala natin. pa tayo dun eh. Oo. Na iba yung pakiramdam na parang feeling mo talaga bumaba ang Diyos, kinausap ka, hinawakan ka, inakbayan ka. Naiintindihan mo, hindi ka dapat magalit sa kanila kasi Mm. tao lang sila eh. Yes. Napaniwala lang sila na itong mga taong ito, kinakasangkapan talaga ng Diyos. Kagaya nga nung sinasabi mo, totoo yun. Iba yung pag-expose sa pagpapatawad. Kasi Oo, kasi kung titigil tayo, magpapatuloy sila. pwede ka namang magpatawad at the same time, expose mo pa rin yung mga kamalian ng mga taong nagsasamantala sa kapangyarihan. Amen. Para sa kadahilanan na wala nang ibang maloko yung mga taong katulad nito. Ano, Ano na? natatanda na ano mo na meron ako sinend sa'yo. Yung tinatanong ko. Ano yun? Yung exit na ba siya, sabi ko. Oo. Pero ano pa, parang closet pa yata. Batikan pala yun na worker na Naku, nakatira sa kapalit. oo, ano yun, magaling sa talata yun. Dating DS yun, kung di Putidot. ako nagkakamali. Oo. Nakausap Dating nakausap DS ko yun. siya. Mm. Yeah. Ay, yun nga, hindi na raw siya naniniwala. Lalo ngayon, actually, 2 weeks na ako hindi nakakapakinig ng mga paksa eh. Parang unti-unti nawawalan na ako ng gana kasi nakakapagod din pala. Oo, nakakapagod yung biro mo, nakikinig ka sa katangahan ng dati mong hinahangaan na akala mo marunong. Mm. Dati kasi tol, nung mga 70s, 80s, 90s, kung anong taon man tayo naanib, hindi pa kasi ganun kalaganap ang information. Ngayon Yes. kasi, ngayon kasi sa internet marami ka nang mapapakinggang mga pastor, mga Christian apologetics. Nakikita mo, maikukumpara mo yung doktrina na naituro sa atin. Yung sa mga nagtuturo talaga ng nakakaalam talaga. Yes. Hindi naman natin minamaliit si Bes, kaya lang siya na mismo nagsabi, di ba, hindi nga siya graduate ng high school. Mm-hmm. Pero kasi ang nangyari kay Bes, parang alam mo yung Dunning-Kruger effect. Mm-hmm. Kung nabasa niya yung buong Biblia, nakakabisado niya. Lahat naman kasi tayo pagka tinutukan mo ang isang bagay, pwede kang magkaroon ng level of mastery. Uh-huh. Kung nakabisado niya yung Biblia, at hindi naman, that time kasi wala pang makatutol sa kanya na siguro maayos-ayos, lalo na pagdating sa debate, may style kasi si Bradelli na kinukuha niya yung crowd emotion. Tapos Yun. Crowd emotion. naninigaw siya, papahiyain ka niya, gagamit siya ng mga comic style ng pangangaral, mga patawa. Doon niya tayo nahila kasi yun ang niche, yun yung pulso ng
masa. Nakuha niya ang Pilipino dun. Pero hindi Mhm. lahat. Kasi Yes. tignan mo, hanggang ngayon naman hindi naman significant ang membership ng MCGI. Mhm. Oo, kaya iilan lang yung nakuha niya. At ang nakakatuwa dyan, alam mo yung mga nag-e-exit, mga taong ginagamit yung kanilang critical thinking. Yes. Mm. Kaya nakakatuwa kasi hindi lang pami-pamilya, lokal-lokal, talagang bulto-bulto at saka hindi mga basta-bastang miyembro, mga Mhm. meron ng matagal na panahong ginugol diyan sa loob. Sila Mhm. ngayon yung nakakakita nung mga irregularities pagkadating sa aral, sa financial, sa pamumuhay, kasi dapat yung iniaaral mo, yun ang nakikita sa'yo di ba? Yes. Nakakaawa nga yung yung mga defender nila. Yung mga defender nila ngayon, mga bagong member lang. Na Ganun. hindi man lang hindi man lang nag-devote ng maraming panahon, hindi man lang nagbigay ng maraming resources. Samantalang itong mga nag-exit, talagang nag-devote ng panahon, hindi lang ng panahon, pati resources. Hindi lang basta-basta resources, ha? Talagang talagang ah, malaking a huge amount of resources. Pero alam mo, gusto nating ipakita dito yung nagkakaroon kasi ng frustration yung mga nasa labas. Yung iba na-frustrate na parang, "Naku, nanggigigil ako," sabi nilang gano'n. Mm. Kasi litaw na litaw naman yung mga panloloko, yung mga kamalian, bakit hindi nakikita ng mga nasa loob? Mm. Gano'n talaga. Do'n mo nga ma-appreciate yung neuroscience, yung psychology. Kasi yung region ng brain na responsible sa critical thinking, hindi siya gumagana, inactive Mm. siya. So, the psychology is giving us a reason o ng dahilan kung bakit hindi nila nakikita yun. 'Di ba merong isang video, dumalaw dun sa lokal nila Miss D. Kilala mo si Miss D, 'di ba? Yes. 'Di ba dumalaw sa lokal nila at may nagbibideo dun mula sa loob ng lokal. Nagsasalita siya, sabi niya, "Naku, si Kuya Daniel," sabi niya gano'n, makita lang kita." Di po ako karapat-dapat, halos mangiyak-ngiyak yung Mm. kapatid. Na-imagine ko na lang, dati naman gano'n din tayo, Yes. Kaya nga Baka nga mas nakikita malala natin pa tayo dun eh. oo, na iba yung pakiramdam na parang feeling mo talaga bumaba ang Diyos, kinausap ka, hinawakan ka, inakbayan ka. Naiintindihan mo, hindi ka dapat magalit sa kanila na kasi Mm. tao lang sila, Yes. Napaniwala lang sila na itong mga taong ito, kinakasangkapan talaga ng Diyos. Pero Mhm. iba talaga, 'pag nagbasa kaya nga ang natin, pino-promote natin, tol, magbasa sila ng Biblia. Kasi dun mo makikita, nung si Pablo tsaka si Bernabe, nangaral sila sa mga lugar ng Iconio, Listra, 'di ba? Nagpalakad sila ng lumpo, nakita ng mga tao, tinanggap sila parang mga Diyos. Tinawag Oo. siyang 'di ba, tinawag Jupiter. siyang Jupiter at Merkuryo. Mm. Gusto lang sambahin, gusto silang alayan ng mga bulaklak, ng mga baka, bumaba sa gitna natin ng mga Diyos. Sumisigaw sila, sumigaw din si Pablo. Tinapatan niya yung pagsigaw ng mga tao para marinig siya. Sabi niya, "Mga Ginoo, ba't niyo ginagawa ito? Kagaya niyo kami, tao lang kami." 'Di ba? Mhm. Hindi sila payag na tanggapin sila na parang mga Diyos. Mm. Correct. Ang reception sa kanila parang mga celebrity, 'di ba? Kung Yes. mababasa nila 'yan, maiisip nila, bakit gano'n?
Mhm. Kristo rin eh, minsan lang naman siyang isinelebrate nung papasok siya sa Jerusalem, di ba? Oo. Nilagay nila yung mga balabal nila, sinalubong ng mga palma. Isang beses lang nangyari yun. Eh ngayon, bawat lokal na puntahan, nako, ang reception parang mga Diyos, di ba? Correct. May At mga saka wala kang makikitang resistance. tanggap. Tanggap lang talaga and they are proud of it. Na sana hindi sana gano'n. Kasi kaya ewan ko, kaya siguro nauso yung pinakamataas na kapurihan, sa Diyos. Parang lumalabas, puwede na rin sila sa kapurihan basta ang pinakamataas na kapurihan sa Diyos, 'di ba? Hmm. Kanina first time pong magbukas ng link na sinusupply sa atin ah, weekly, regularly. Kasi merong kapatid na nag-message sa akin, Brother Ace, na ang sinasabi ni Danya Rason, mag-isa lang naman daw ako and hindi naman daw totoo yung mga sinasabi ko. Kaya napabukas tuloy ako ng link. Ang Hmm. sinasabi ngayon ni Danya Rason, kailangan magkaisa tayo ng pananampalataya, mga kapatid. Kasi pagka hindi tayo nagkaisa ng pananampalataya, baka magaya tayo kay Eva na nadaya siya. Kasi Eh, hindi, yun. kanino ba ginamit 'yun? Kasi 'yan ang hindi natin gusto, gagamit ng talata. Hindi parang ano 'yan daw lang, ang Biblia kasi history book 'yan, eh. Yes. Hindi mo puwedeng ipaliwanag kung paano mo siya naintindihan. Paliwanag Yes. mo siya, kumbaga historia ng mga nag-report. Ano bang kahulugan nito? Kasi kaya sinabing hanggang abutin natin ang ang pagkakaisa. Alam mo kasi ano 'yan, eh, nung panahon ng mga apostol, lalo ng lumaganap na yung Christianism, maraming mga lahi 'yan. Una sa lahat mga Hudyo, nandiyan na yung mga Griego, yung mga Barbaro, Sita, etcetera. Para tipunin mo 'yan, magkaroon ng isang assembly, magkaroon sila ng isang united faith and belief. Tol, malaking gulo 'yan. Una sa lahat lengguwahe, 'di Mm. ba? Kultura, Kultura. paniniwala, Correct. kostumbre. Inaayos ni Pablo na magkaroon sila ng magkakaisang pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ibig niya Mm. sabihin, huwag kayong magtalo-talo na dahil ito Griego, ito Barbaro, ito Sita, ito Hudyo, ito Hentil. Ang pinopromote ni Pablo, unity kay Kristo Jesus. Hindi Mm. magkakaisa para magkaroon ng masamang kaisipan sa mga umexit. Hindi gano'n yun. Correct. Nagagamit sa Correct. maling application Correct. yung mga talata ng Biblia. Hmm. Yun nga yung sinasabi namin, na pag-usapan namin kanina ni Brother Erwin Tagorda from Japan, na kung babasahin mo lang ang Biblia mo, basa na yung mga nag-exit, itinakwil ng mga apostol. Manapa, mababasa mo, ipinapanalangin nila. Walang ano, tol, Kaga, walang yes, hmm. kagaya nung nangyari sa sambahayan ni Onesiporo. Mm. Yun, matibay yun. At Matinding halimbawa yan. Hindi mo basta-basta ano yan. yes, sabi mo. Biro mo, nahiwalay na sa kanya yan, pero idinadalangin pa ni Pablo. Yes, ibig sabihin nagkaroon ng significance yung ginawa niyang paglilingkod. Mm. Brother Ace, gusto ko lang may highlight yung sinabi mong punto kanina na unity in faith na sinasabi ni San Pablo Mm. at ipinapangaral niya at gusto niyang mangyari sana sa mga Mm. Kristiyano noong panahon nila. Alin yung unity of faith? Yung unity of faith sa Panginoong Jesucristo. Mm. Kasi merong mababasa sa Biblia na nagkaroon ng hindi kakaunting pagtatalo ang mga alagad. Oo, yung mga apostol yun, eh. Mga apostol yon.
Kaya nga 'di ba ang sabi sa naka-record sa Biblia, si Santiago na puspos ng Espiritu Santo tumindig, nagsalita. Mga Ginoo, mga minamahal, ay wag na natin silang gambalain yung mga hentil na nagbabalik loob sa Diyos. Wag na natin tangan ng natin sa kanila na sila'y mangilag sa mga bagay na binikti, sa dugo, sa pakikiapid, etc. etc. Kasi ang gusto nung mga ibang mga Hudyo, hindi lang kay Kristo, samahan nila ng mga kautusan, ng kautusan ni Moises. That's sabi ng Correct. mga ah, scholars, that's 613 laws to be exact, Jewish laws. Mhm. Hindi naman Hudyo itong mga ito. Ang argumento ni Pedro, ay ni Pablo, ikaw na Hudyo, gusto mong mamuhay na gaya ng Hudyo, yung mga Hentil, ikaw nga mismo, hindi mo magawa yung kautusan ng Hudyo eh. Mhm. Tapos ngayon, aasahan mo ngayon yung mga Hentil, mamuhay na gaya ng mga Hudyo. Binasa mo I-impose mo ngayon yung sa kanila. pag binasa mo ngayon yung buong Galatia, particularly sa 5, binano na ni Kristo, ni Pablo, tinama niya na wala nang magiging Griego, barbaro, Barbaro. Hudyo, Hentil, laya, Panginoon, babae, lalaki. Sapagkat yung sumasampalataya kay Kristo, lahat tayo binhi na ni Abraham. Lahat tayo, wala nang distinction. Yun ang kailangan makita. Lahat tayo kay Kristo na. So bakit kailangan pang pasunurin yung mga hintil? Kaya nga sabi, sumulat na lang tayo sa kanila. Magsilayo sila sa mga bagay na ito. Yung makakahawa sa Diyos-Diyosan, dugo, binigti, at saka pakikiapid. Na yun naman yung ginawa nila Pablo, no? Nangaral sila, sinama nila yun sa pangangaral nila. Tapos nag-report sila uli sa mga 12 apostol. Eto tinanggap nila yung aral. So okay na to. Isa sa mga aral na yan, pagtutuli. Kasi gusto nila yung tipan-tipan ng Diyos yun kay Abraham eh. Diba? Yung gusto nila, tuliin din yung mga sasampalataya kay Kristo. Wala namang aral na ganun si Kristo ng Correct. pagtutuli. Mukha ng pagpuputol ng buhok ng mga babae. Wala namang aral si Kristo noon. Mhm. Bakit idadagdag mo yun? At saka yung pag-aalaha sa mga babae, wala ring aral si Kristo noon. 'Di ba? Yung Mhm. halal, wala rin namang aral si Kristo about halal. Yung mga dagdag na aral na hindi naman essential pagdating sa kaligtasan ng mga hentil, tayo yun. Mula noon, nung na 30th AD hanggang ngayon, wala naman tayong kinalaman dun sa kaugalian at kautusan ng mga Hudyo. Bakit natin susundin? Hindi para sa atin yun. Ang para sa Yes. atin, yung kautusan ni Kristo.